Pagkatapos ng gabi ng katotohanan, wala nang sumunod na salita si Liam. Hindi dahil wala siyang gustong sabihin, kundi dahil wala na siyang karapatang magsalita sa puntong iyon. Pagkatapos kong i-announce ang hiwalayan namin, umalis ako ng function room ng tahimik. Hindi ako nagmura, hindi ako lumingon, hindi ko hinintay ang paliwanag niya. Gusto kong maramdaman niya ang biglaang pagkawala ng isang taong akala niya ay andun lang palagi. At doon nagsimula ang tunay na ganti ko. Hindi sa pagwawala, hindi sa galit, kundi sa pag-alis ng buo ang dignidad ko. Kinabukasan, maaga akong nag-empake hindi para magmukmok, hindi para magtago, kundi dahil oras na upang itigil ang pagiging background character sa sarili kong buhay. Tahimik ang buong bahay, tahimik na nakaupo si Liam sa sofa. Nakasubsob ang mukha sa mga palad niya, parang hindi natulog. Habang dumadaan ako, tahimik siyang nagsalita. Pwede ba kitang kausapin? Kahit sandali? Hindi ko siya tiningnan. Hindi ko siya sinigawan. Huminto lang ako sandali. At anong gusto mong sabihin, Liam? Diretso. Walang panginginig, tumingala siya, namumula ang mata. Parang batang gutom na gutom for attention. Wala akong maibibigay na excuse. Pero mahal kita at nagsisisi ako. Hindi ko alam bakit ko ginawa yon. Ngumiti ako. Hindi sarcastic, hindi masama. Malinis, pagod, totoo. Hindi lahat ng taong mahal tayo, pipiliin tayo. At doon, nag-break ang boses niya. Please, bigyan mo pa ako ng chance. Kahit isa, kahit huli. Umiling ako, may chance ka, Liam, marami. Binigay ko lahat pero ginamit mo para magmahal ng iba. Wala siyang nasabi, inabot niya ang kamay ko, pero dahan-dahan ko iyong iniwas. Hindi para saktan siya, kundi para hindi na niya ulitin ang hawak na hindi niya pinahalagahan. Lumapit ako sa dining table. May nakalagay doon na envelope. Pinulot ko iyon at inilapag sa harap niya. Ayan ang kopya ng ownership ng lahat ng binuo nating sabay. May hati ka, may hati ako, pantay. Tumingin siya sa akin, gulong-gulo. Ba't mo ginagawa to? Galit ka, 'di ba? Huminga ako ng malalim. Galit ako, sobrang galit. Pero hindi ko dadalhin ang galit ko habang buhay. Hindi ko gustong maging bitter ex sa kwento mo. Hindi ako ganun, napayo ko siya. Pero hindi ibig sabihin ng forgiveness. Ay babalik ako. Nag-angat siya ng tingin, mabilis, desperado. Hindi mo ako mapapatawad. Tumingin ako sa kanya. Pinapatawad na kita, Liam. Hindi dahil deserve mo, kundi dahil deserve kong lumaya. At doon siya umiyak, iyak na hindi ko pa naririnig sa buong panahon namin. Iyak ng taong alam niyang siya ang sumira at wala siyang magagawa para buuin ulit. Bago ako umalis, tumingin ako sa paligid ng bahay. Yung sofa kung saan kami unang nag-movie date. Yung kusina kung saan ko siya tinuturuan magluto. Yung hallway kung saan kami nagtatago kapag naglalaro kami ng surprise hug. Lahat iyon, naging background na lang ng isang taong hindi ako pinili. Goodbye, Liam, sabi ko, hina pero matatag ang tono. Pwede bang makita kita ulit, kahit hindi na tayo? Tumingin ako sa kanya. Kapag kaya mo nang mabuhay nang hindi ako sinisira, baka. Pero alam naming pareho, hindi iyon darating. Lumabas ako ng bahay. At nang sumara yung pinto, pakiramdam ko parang may tumalbog na bakal sa dibdib ko. Masakit pero nakakalaya.